Marahil ikaw ay may kakilala or ikaw mismo ang nakaranas nito. Nagsisi naman ako ah. Bakit parang nagigilty pa rin ako sa mga kasalanan? If meron kang ganitong tanong, para sa itong video na ito. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nakakaramdam ka ng ganito? Tara, kilalanin natin at matuto sa mga taong nakaranas na ng mga ganitong bagay. Dahil sa atonement ni Jesus Christ, lahat ng guilt can be swept away if you fully repent. Repent what's past, avoid what is to come. Ang tanong, okay lang bang makaramdam ka ng ganitong feeling kahit ikaw ay nagsisi na? I think so, sire. Yes. Kahit saang sekta ka galing, ang pagsisisi ay isang turo ng Kristiyanong grupo. You can repent and find redemption. Isa ito sa pinakamahalagang prinsipyo na itinuro ng mga Kristiyano. Ito ang paraan para mas maging mabuti at mag-progress ang isang tao. Pero, sagutin na natin ang isang tanong. Ano ba talaga ang dapat maramdaman pagkatapos mong magsisi? Kung nakakaramdam ka ng guilt after mong magsisi, ako na ang nagsasabi sa'yo, okay lang yan. That's okay! That is okay! Ang guilt or godly sorrow ay pwedeng makatulong sa atin. Ayon ito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ito ay isang bagay na tutulong sa atin upang isentro ang Diyos sa ating isipan at huwag nang gawin ang mga bagay-bagay na ating pinagsisihan. Pero iba ito sa pakiramdam ng kahihiyan. Ito ay nakasentro sa ating mga iniisip sa ating sarili lamang at humahadlang sa ating pag-unlad. Tara, pakilala ko kayo sa mga taong nakaramdaman nito. I would like you to meet Ammon. Isa sa mga tao who tried to destroy the church. Pero after thinking of all his past sins, sabi niya, "But in His great mercy had brought us over that everlasting gulf of death and misery, even to the salvation of our souls." Matututunan natin dito na remembering yung past sins niya caused him to praise the Savior and His mercy, bringing him joy instead of suffering. Nandyan din si Alma. After his mind caught hold upon the thought of Jesus Christ and His atonement, he was harrowed up by the memory of his sins no more. Though the memory was still there, he was no longer tortured by it. Ngayon, alam na natin kung ano ang dapat maramdaman. Alamin naman natin kung ano ang dapat gawin. What should I do? Number 1, learn to recognize your past so that you will learn for the future. Number 2, listen to uplifting music. Sometimes listening to good music can help us feel better. Number 3, find peace in the scriptures. You might learn and relate to people in the past that has similar experience as yours. At sa huli, it is still okay that we remember it, but siguraduhin we learn from it. Ngayon, alam mo na kung bakit nakakaramdam ka pa rin ng guilt kahit ikaw ay nagsisi na.